tutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbibigay ng pangmatagalang trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, inaasahan namang dadami ang bilang ng trabaho sa bansa ngayong panahon ng eleksyon. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang duda ang Department of Labor and Employment na dadami ang trabaho ngayong election period at pagsisimula na ng kampanya para sa mga tumatakbo sa national level. Itong sinabi ni DOLE Secretary Benvenito Laguesma sa gitna ng stable employment sa Philippine labor market noong isang taon at improvement na nakita sa job quality. Ganun pa man, pinahayag ni Laguesma na hindi sila umaasa sa naturang epekto ng nasabing political exercise na anyay season na lamang at pansamantala ang magandang epekto nito. Pagbibigay din ng DOLE Chief, nananatiling nakatuon ang kanilang focus para mabigyan ng pangmatagalang trabaho ang mga Pilipino. We are not banking solely na dahil may political exercise, dadami ang trabaho. Dahil alam naman natin, pansamantala lamang yun eh. Ang gusto pong makita ng pangkasalukuyang administrasyon, pangmatagalan na trabaho. Kung pag-uusapan naman ay unemployment rate, sinabi ng National Economic Development Authority na napanatili nitong nasa 3.1% noong isang taon na katulad ding naitala noong 2023. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary De Leon, pinakamababang unemployment rate ito mula noong 2025. Pati ang tinatawag na underemployment rate ay bumaba din sa 10.9% noong 2024 mula 11.9% noong namang 2023. Isa niya itong indikasyon, sabi ni De Leon, na tumataas din ang kalidad ng mga trabaho sa bansa, gayong nababawasan ang bilang ng mga tao na may trabaho pero naghahanap pa ng ibang pagkakakitaan o dagdag na oras ng trabaho. The country's unemployment rate remained at 3.1% in December 2024, which is actually the same rate that it was in December of 2023. And this is actually the lowest since 2005. So ibig sabihin, if we have 1,000 individuals in the labor force, meron tayong nakikita na 31 lamang sa kanila ang walang trabaho. Ang ganitong achievement ay refleksyon, sabi ng NEDA, ng progreso ng mga estratehiyang binalangkas sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Pagpapakita rin niya ito ng patuloy na pagunlad sa ekonomiya tungo sa paglikha ng mas marami at mas maayos na oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.